ang pagpunta ni Don Freak sa Dark Continent Part 28. Pag-usapan natin yan, mga idol. At ngayong araw nga mga Lodi, itatalakayin na natin ang 28 kabanata sa pagdalayag ni Don sa madilim na kontinente. Pero bago ko nga umpisahan, lilinawin ko lang na hindi pa po ito official at ito ay isang fanfiction lamang na isinulat ni Boy Anime para sa mga Hunter fan na patuloy nagmamahal ng Hunter x Hunter anime. At kung interesado ka nga, tara na, umpisahan na natin to. At konting recap nga lang muna tayo sa nakaraang kabanata. At dyan nga, itinulungan ng ating mga bida ang isang batang babae para mahanap nito ang kanyang kuya. Kaya napalaban sila Don Freak sa mga Chimera. At sa lakas nga ng ating bidang Hunter, inatalo niya ang mga Royal Guards. At pagkatapos nga yan, lipat na ang scene sa walang pusong assassin. At dito na nga mag-uumpisa ang part 28 ng bidyong ito. At dyan nga, bumalik si Zenzoldyck sa lugar na pinagkatayan niya kay Princess Zaren. At sabi niya na ang bilis naman daw na nakalayo ng babae na yon dahil inikutan na nga daw niya ang mga karatig na lugar na maaaring mapadparan na to. Ngunit bigo nga siya na makita ito at matagpuan hanggang ginutom nga ang walang pusong mamamaslang. At sabi niya na ano daw kaya ang pwedeng kainin sa lugar na ito, hanggang nakita nga niya ang mga halaman at bunga. Ngunit ang mga ito ay nagtatagdi ng lason. Pero si Zen nga, ikinain pa rin ang mga ito at wala siyang pakialam kung may lason ba ito o wala. Dahil ang katangian nga ng bantog na angkan ng mga assassin, kaya nilang ihiwalay o tanggalin ang lason sa kanilang katawan. Pero sa pagkain nga ni Zenzoldyck ng nakakalasong bunga, sabi niya, napakapakla nga daw ng lasa nito at walang kakwenta-kwenta. Hanggang sa paglalakad nga niya, nakita niya ang isang binti ni Princess Zaren. At si Zen nga, napangiti dyan ng nakakatakot. At kinuryente nga niya ang putol na binti ng prinsesa. At nung naluto na nga ito gamit ng kuryente, ikinain yan ni Zenzoldyck nang walang pakundangan. At sabi niya na masarap din pala ang prinsesa na yun. Kaya ang walang pusong mamamaslang, lalong natakam dyan na mahanap si Princess Zaren. At parang cannibal na nga siya dyan mga idol, na kumakain ng mga buhay na nilalang. Kaya dyan, nagpatuloy ang assassin na hanapin ang dugong prinsesa. At sa kanyang paghahanap nga, bigla na lang may sumalubong sa kanya na isang nilalang. At sabi nga niyan, natignan mo nga naman, dalawang mortal pala ang bumisita sa aming mundo. At si Zenzoldyck nga matamlay sa nilalang na yan. At sabi niya,
na sino ka naman. At yan nga, hindi sumagot at tumawa lang ng tumawa. Kaya sabi nung walang pusong asasin, na alam mo kasi, wala na akong panahon para makipaglaro pa sa mga walang kwentang nilalang. Ang sakit mo naman magsalita, ika ng halimaw. At dagdag niya pa, na sige, tignan nga natin kung sino sa ating dalawa ang tunay na walang kwenta. Sabay atake na yan ng sobrang lakas sa asasin. Kaya si Zen, umilig agad dyan, pero wasak nga ang paligid sa lakas ng kapangyarihan ng halimaw. Kaya ang walang pusong mamamaslang, napatingin na din sa nilalang na yan. Dahil may lakas nga rin ang atake nito, at sabi nga ng halimaw, nagulat ka na agad sa atake na yon. Wala pang kayang kung tutusin. Masyado ka naman magugulatin. Mahinang nilalang. At sagot nga ni Zen, na hindi naman ako nagulat doon. Napagtanto ko lang na mas malakas pa ang kapangyarihan ng prinsesa kumpara sa ataking ginawa mo. Napatunay lang na isa ka ring basurang nilalang sa mundong ito. Tama ba? At ang halimaw nga nanggigil dyan at nagpakawala ng mas maraming atake para patayin ang asasin. At talagang gigil na gigil yan kay Zen dahil hindi niya ito tinitigilan na tadtaran ng kanyang mga atake. At habang umiilag nga si Zoldyck, bulong niya sa kanyang isipan. Napikunin din daw pala ang halimaw nito. Pero ang nakapagtaka nga daw, bakit ito nagagalit? Sinabi lang naman daw niya ang totoo, na ito ay isang basura at walang kwentang nilalang. At ang halimaw nga patuloy sa pagpapakawala ng mga enerhiya. Kaya si Zen, nabwisit na rin dyan at sumugod na siya ng sobrang bilis papalapit sa halimaw. Pero nung nakita nga ng halimaw, napapasugod na ang asasin, kaya nag-ipon siya ng mas malakas na enerhiya at pinatama kay Zoldyck. At sa lakas nga niyan, sumabog na naman ang paligid. At pagkatapos nga niyan, masaya ang halimaw dahil nabura na daw niya sa mundo ang nilalang na yon. At dagdag niya pa, pero iba daw ang kayabangan ng isang mortal na yon, kaya dapat daw talaga yon mamatay ng maaga. Pero nagulat na nga lang ang halimaw na yan nang biglang nagsalita si Zen mula sa kanyang likuran at sabi niyan na nagbubunyi ka ng maaga. Wala namang namatay sa walang kwenta mong atake. At ang halimaw nga gulat na gulat dyan dahil akala niya tinamaan niya na ang asasin. Kaya muli siyang titira dyan para tapusin si Zoldyck. Pero sa isang iglap nga, putol na pala ang braso ng halimaw. Kaya nagulat ulit yan dahil hindi niya daw namalayan na putol na pala ang kanyang braso. Pero bigla pa rin niyang ngumiti at sumugod papalapit sa mamamaslang. At sa isang kisap mata nga, dumanak na ang dugo dahil pinagputol-putol ni Zen ang halimaw. Pero ang halimaw nga bigla pang tumawa ng tumawa at sabi niya sa asasin na meron pa nga daw isang tao na tulad ni Zen na naglalakbay din dito sa loob ng Dark Continent. Kaya si Zoldyck ngumiti rin dyan at sabi niya na nasaan daw ang taong yon at saan niya daw ito matatagpuan. Pero ang halimaw nga tumawa lang ng tumawa dyan at sabi niya na wag na daw yun. Pangarapin pang makita ng asasin dahil mamamatay lang daw ito sa lakas ng nilalang na yon. Dahil ang tao daw na yon nagtataglay ng nakakakilabot na kapangyarihan. At sa sobrang lakas daw, daig pa daw nito ang isang halimaw. Pero habang nagsasalita nga ang nilalang na yan,
pinatahimik na siya ni Zen at pinugutan ng ulo. At sabi niya, nakakairita ang ingay mo. Ang tinatanong ko kung nasaan siya. Hindi ko tinatanong kung sino ang mas malakas sa aming dalawa. Dahil pagdating nga daw dyan, hindi pa yan malalaman hanggat na hindi pa sila naglalaban. Hanggang bigla na lang, may tumawa ng tumawa dyan at yan nga, ang pugot na ulo ng Halimaw. Kaya si Zen, napatingin na ng maigi sa nilalang na yan. Dahil ito pala ay isa ring immortal at sabi nga niyan na hindi daw siya mapapatay ng assassin kahit na ano ang gawin na to. Pero si Zen ay ngumiti dyan at hinawakan ang ulo ng Halimaw. At ang Halimaw nga ay nakaramdam ng takot dyan dahil hindi niya nga alam kung ano ang gagawin sa kanya ng mamamaslang. Kaya sabi niya kay Zen na hindi niya daw alam kung nasaan ang taong hinahanap na to. At si Zen nga ay nakangiti lang sa kanya at sabi niyan na ganun ba? Kung ganun, dalhin mo na lang ako sa hari sa mundong ito. At bago nga tayo magtapos mga idol, sana huwag nyo kakalimutan mag-like dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung meron naman kayong opinyon, i-comment nyo na lang yan sa ating comment section para malaman din namin ang inyong mga opinyon. At kung may bago naman dyan, sana huwag nyo kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Yun, salamat!